Magandang araw mga mag-aaral! Welcome sa ating panibagong aralin. Ngayong araw, sisimulan natin ang ating paglalakbay sa edukasyon sa pagpapakatao, kung saan unti-unti nating kilalanin ang mga mahalagang paksa na ating tatalakayin sa mga susunod na araw. Magandang araw mga bata! Welcome sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ika-9 na baitang, ikatlong markahan. Sa video lesson na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang konsepto sa lipunan. Ito ay ang, sabay-sabay nating basahin, katarungang panlipunan. Halina't alamin natin ano nga ba ang katarungang panlipunan. Bago natin alamin ang katarungang panlipunan, magbalik-aral muna tayo. Naalala niyo pa ba ano ang ibig sabihin ng pakikilahok at volunteerismo? Again, ang pakikilahok, ito yung isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ngunit ang volunteerismo, ito yung isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan na hindi naghahangad ng anumang kapalit. So, hindi lahat ng pakikilahok ay may aspekto ng volunteerismo. Pero, lahat ng volunteerismo ay may aspekto ng pakikilahok. Magmuni tayo. Una, kung kawalang katarungan ang pagpatay, ang buhay ay katarungan. Pangalawa, kung walang katarungan ang pag-aagaw ng lupa, katarungan ang gumalang sa pagmamay-ari ng lupa. Pangatlo, kung walang katarungan ang pang-aapi, katarungan ang paggalinga at paggalang sa dignidad ng tao. Ang katarungan ay umiikot sa dalawang nibel. Una, pagkilala sa tao bilang tao. Ito'y tungkol sa taong tumatayo bilang isang individual na may sariling pagkasya. At ang pangalawa naman, pagkilala sa karapatan ng tao. Ito'y tungkol sa ginagalawang ugnayan ng tao sa kapwa at lipunan. Ano ang katarungan sa sarili? Obserbahin ang mga larawan na nakikita nyo. Sa unang larawan, ano ba ang inyong na-observe? Ano ba ang inyong masasabi dito? Siya ay naglalaro ng online games. How about sa ikalawang larawan? Ano ba ang nakikita nyo dito? Isang kalansay na nagsisigarilyo at nagkakape at merong headphone sa kanyang ulo na bungo. Next. Makatarungan ka ba sa sarili mo? So, tingnan ninyo ang mga larawan. Ang unang larawan ay ang bata. Para siyang merong problema, di ba? At ang pangalawa, nagbabasa siya pero ang mukha niya ay parang pagod na. Pangatlo, merong isang bata or sanggol na naka-eyeglasses pero masaya ang kanyang expression or facial expression. Ito namang larawang ito, makikita nyo na mayroong isang babae na maraming nakatambak na aklat sa kanyang gilid at siya ay parang natutulog na or napagod sa pagbabasa. Ang tanong, makatarungan ka ba sa sarili mo? Next,
Ikaw ba'y makatarungan sa sarili mo? Ito yung tanong ko sa iyo. Ikaw ba'y makatarungan sa sarili mo? Meron dalawang larawang na nakikita nyo sa harapan. Ang unang larawan ay isang lalaki na mayroong kinakaing junk food at nanonood siya ng telebisyon. Ang ikalawang larawan naman ay isang matabang babae na kumakain ng maraming pagkain pero hindi ito healthy or hindi ito merong nutrisyon dahil ito ay isang fast food. Galing to siya sa fast food, nabibili ito sa fast food. Or tinatawag din natin itong instant food like burger, fries, nachos, at meron din siyang hawak na Coke. So bakit ito nabibilang or napasali kapag tinanong ka na makatarungan ba ito? Makatarungan ba sila sa kanilang sarili? Oo o hindi? Kung oo, bakit? Kung hindi, bakit naman? Okay, next. Panimula. Bilang panlipunang nilalang, tayo ay may likas na pangangailangan sa kapwa, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ito ay dahil ang tao ay umiiral na kasama ang ibang tao. Isang ugnayan na dapat pinagyayaman ng katarungan. So meron ngang kasabihan na no man is an island. Kailangan talaga natin ang isa't isa. Ano ang katarungan? Ito ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. Paghatag sa ubang tao na para jud sa iyaha. Ang tuon ng katarungan ay ang labas ng sarili. Ito ay ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad bilang tao. Ang pagkatao ay isang katotohanang nangangailangan ng ating pagkilala at paggalang. So, ang isang tao, ang isang pagkatao ay merong dapat pagkilala sa sarili at paggalang sa sarili. Ang katarungan ay batay sa pagkatao ng tao. Ang pagiging makatarungan ay pagpapakita ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama ang iba. So kung nagpapakita ka ng pagmamahal sa ibang tao, ay gumagawa ka na ng katarungan. Ang paninira sa ibang tao ay isa ring paglapastangan sa iyong sariling pagkatao. Ang ibig sabihin nito bilang isang tao, tayo bilang isang tao, ang pagkatao natin ay nalapastangan din or na-disrespect din natin yung sarili natin if naninira tayo sa ibang tao dahil alam natin na mali ang manira sa ibang tao. Kaya naman, nilalapastangan din natin ang ating sarili. Hindi natin ginagalang ang ating sarili kasi ginagawa nating masama ang ating sarili. Ang katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. Ang kilos loob ay magpapatatag sa iyong pagiging makatarungang tao, according kay Santo Tomas de Aquino. So makikita ninyo dito sa larawan, saan ba dito ang katarungan? Nagpapakita ng katarungan. First picture, unang larawan, o ang ikalawang larawan? Ang sagot ay ikalawang larawan. Dahil sabi nga dito, ang pagbibigay ng nararapat sa isang individual. So, kulangan lang na siya ken ha, individual din na siya. So, kaning first na tao or na lalaki, since tangkad man siya, wala na siya gitagaan o box. Kay tama raman sa iyaha ang yang height para makakita siya. Second, kaning ikaduha na lalaki,
itagaan siya isa ka box kay para pantay ra pud siya sa first na lalaki. Then ang ikatulong lalaki or bata gitagaan siya 2 boxes kay need niya ni para mapantay ra pud ang iyang height or tama-tama ra pud na makakita siya sa ilang gitanaw na sports. Para pud kung naapoy naa sa likod nila, makakita ra pud tong naa sa likod nila kay pantay raman ang ilang pantay-pantay raman ang ilang height. So, in that way, nagiging makatarungan ang larawan na ito. Ano ang katarungan sa sarili? Ang katarungan sa sarili ay ang paglalagay sa ayos ng sarili. Di ba kanina nagpakita ako ng mga larawan? Like, yung bata is nanonood ng telebisyon na kumakain ng junk foods, then yung katabi niya yung babae na kumakain ng instant food or kaya mga fast food. So, di ba ang tanong ko kanina, makatarungan ka ba sa iyong sarili? So, base sa picture na pinakita ko kanina is ang sagot ay hindi. Kasi hindi nila nilalagay ang kanilang sarili sa ayos. Dahil alam naman natin na ang junk foods, kapag kumakain tayo lagi ha, always jud, gikan buntag udto hapon, wala jud adlaw na di ka mukaon, kabalutan na makadaot na sa atong lawas ang junk foods or mga fast food, dili na muka og gulay, mas pili ko na lang na magsigig kaon og mga fast food or uban pa mga instant foods, sigurag noodles, sigurag mga delata, bisag kabalo ka na makadaot na sa imong sarili, gina-take gyapon na nimo, pasulod gyapon na nimo sa imong sarili. It means wala na sa ayos ang iyong sarili. Nang sige nakagkat ang first na picture jud na online games siya katong lalaki, then ang ikalawang picture kay na ay kalansay. So pag sige na lang kag online games, sige lang kag computer, wala na kay kaon-kaon, sige na kag atubang og monitor, wala na ka naga-move, wala na ka naga-exercise, wala na ka naga-exercise or wala na ka kaon og mga nutritious food, mahimo jud kang kalansay. Kay unhealthy man ang imong mga habits, na ay tendency o possibility na mamatay dayon ang isa ka tao if hindi niya sinasaayos ang kanyang sarili. So iniipon at ginubuo ng tao ang iba't ibang salik at pwersang nagtutunggalian at humahatak sa kanya patungo sa iba't ibang direksyon. Iba't ibang direksyon. So, ang dahilan kung bakit ko kailangang ayusin ang aking sarili ay dahil mahalaga. Ako ay dahil mahalaga or may halaga ako. So, pag pinapalagan mo ang iyong sarili, it means inaayos mo or sinasaayos mo ang mga bagay na makapagpapabuti sa iyong sarili. Inaayos mo ano yung pagkain mo, sinusuot mo, pinapanood mo, healthy ba na or good ba na ang imuhang ginatanaw, okay ba na sa imuhang mental health, ganun. So, kung gusto mo na nagbibigay ka ng gusto mo na maging makatarungan sa iyong sarili, kailangan ayusin mo ang mga bagay na ginagawa mo araw-araw. Dahil mahalaga ka or mahalaga tayo or in that way, pinapakita natin na pinapahalagahan natin ang ating sarili. Kaya kung alam mo na mali na or sobra na ang iyong ginagawa, so it means mag-stop ka na or wag mo na yung gagawin kasi hindi ka na makatarungan sa iyong sarili. Makatarungang tao. Makatarungan ang isang tao kung ginagamit ito ang kanyang lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapwa. So, sabutabol man jud siya no na ang isa ka tao makatarungan siya kung ang iyahang kusog kay ginagamit niya bilang isang tao kay ginagamit nimo ang imong strength or ang lakas nimo sa pag-respect sa rules or batas o sa karapatan ng kapwa, karapatan sa imong isig ka tao. Kung naakay lakas, it can be power, but bisag dato ka or kaya naakay authority, officer baka or sa baka na sa man imong rank, kana na power or authority na naa sa imuha, makatarungan ka na tao kung gamito na nimo na power nimo or authority nimo. Example, anak
anak ka ni congressman, anak ka ni mayor, or kinsa pa kang anak dira ng mga dato, anak, kabalo ka na mas angat jud ka sa sayaha. So katong lakas or authority nimo or power nimo, pagamiton to nimo sa maayong butang, mag-respect ka sa atong batas diri sa Philippines or bisag asa sa kalibutan, no, kasa paingon dili kay mo o ginarespeto pud nimo ang imuhang isig ka tao, dili kay moingon ka na. So for example nato sa CR sa mall, naglinya public CR man jud na, no, nag-shopping mo nya natungnan man na taas kayo ang linya sa CR. Then naatoy mga tiguang didto, naglinya mga senior naglinya jud, mga PWD naggamot jud linya para maging jud nang fair ba, kay taas man kay ang linya nya. Ikaw na dili ka PWD, dili pud ka senior, pero anak ka sa tagiya sa CR. So unsa may buhaton nimo? O baka dito maadto baka sa pinakauna na naglinya katong senior na siya na unta ang manghihimo, baka na ako sabi kay anak ako sa tagiya diri sa mall. So ginagamit ba nimo imong power or lakas nimo para i-respect ang rules dito na wait for your turn or form a line and wait for your turn? I-respect ba nimo ang elder na naglinya dito para lang makaihi or makagamit sa CR? So in that way, even though bisag kinsa pa ka or kaya gud nimo na buhaton kay naalagod kay power, nagud kay authority pero kung gamiton nimo imong makatarungan, kung isa ka na tao na makatarungan, so you should do what is right. Isinasaalang-alang nito ang pagiging patas sa lahat ng tao. So again, patas, naghuna-huna ka og patas sa imong isig ka tao. There will be fairness if ikaw na isa ka tao kay makatarungan or isa kang makatarungang tao. Kailangan mong salungatin ang iyong mismong sarili, ang ibang tao at ang mundo sa hindi pagiging patas ng mga ito, according kay Andre Comte Sponville 2003. So ikaw mismo kabalo ka unsa ang patas, so buhaton jud na nimo para maging isa kang makatarungang tao. Or if naakay nakita na dili fair, you tell it or you speak to it. If na ay mga tao na dili kaya nila na ipaglaban ang ilahang karapatan, so ikaw mismo na nakabalo unsay ang tama or unsa ang mga karapatan, tabangan nimo to na tao. In that way, no, ingon pa gani ni Andre Comte Sponville, so kailangan mong salungatin ang ibang tao kung hindi na ito nagiging patas sa iba. Pangunahing prinsipyo ng katarungan. So dito naman tayo, ano yung prinsipyo ng katarungan? So ang makatarungang ugnayan ay umiiral kung walang aagrabyado sa isa't isa. O agrabyado, di ba, kanang wala nimo siya gina-take advantage. For example, nakay classmate na example kanang maglisod siya og tan-aw kanang medyo hanap iyahang mata ba. So dili nimo siya agrabyaduhon in a way na kanang sawayon nimo siya nangi kanang guba og mata or something na dito na gani siya naglingkod kipalingkod sa atubangan nya ikaw kay nasa likod nga gusto man ka na dito sa atubangan siyang lingkuranan. So since naa siya yung disability, imuha siyang agrabyaduhon, imuha siyang ibuli kay pabalihinin mo siya sa likod, ikaw ang mupuli niya. So in that way, walay makatarungan na ugnayan sa inyo kay nga naman giagrabyado man nimo siya. So bilang tao, karapatan ng bawat isa na mamuhay ng hindi hinahadlangan ng iba. So wala nimo ginapugngan ang ubang tao na maging successful o maging maayos ang kanilang buhay. Kanang magkabalo naman siya gano unsay tama na buhaton. So make sure nimo na kung maghimo man kag isa ka butang, dili ka makahadlang sa kinabuhi sa ubang tao. Dili ikaw ang makababag ba sa example, dili ikaw ang makababag na makaundang imong classmate kay ginabuli man nimo siya. So kung ginabuli nimo siya, di na siya ganahan mo eskwela tungod nimo. So it means dili ka makatarungan na tao kay ginahadlangan man nimo or ginaguba man nimo ayang peace of mind sa sulod sa classroom. So dili ka makatarungan na tao.
Kung nilalabag ang karapatang ito, mawawala ng katarungan. Wala na'y katarungan na mahitabo kung ginapahadlangan nimo ang karapatan sa isa ka tao. Maaari itong magbunga ng gulo sa buhay ng mga nasasangkot. So, di ba, ayaw naman natin ng gulo. Kaya, let's make friends with the others, make peace with the others para naatay peace sa matag usa kanang payapa ang atong palibot, atay peace of mind. So, nagsisimula sa pamilya ang katarungan. Ang pamilya ang unang nagbibigay sa'yo ng kamalayan tungkol sa katarungan. So, asa jud nagsugod ang katarungan. So, nagsugod sa pamilya. Kaya kita mang tanan no, naaman jud tay pamilya. So, gikan sa pagdako nimo sa pag-raise sa imong parents, dira na ka magkamuwang na ingani makafeel na ka na ay katarungan ni ay dili lagi patas dili lagi fair. So in that way naas ubang sa uban sa atoa dili maka feel or makabuhat og katarungan, dili makatarungang tao kay maybe because sa ilang pamilya dili pud makatarungan ang pag-treat sa iyaha. Dahan-dahang nahuhubog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. So ang imong parents jud ang nagahubog or nagaform, nagatudlo sa imuha or nagateach sa imuha, nagaguide sa imuha kung unsaon ang pagiging makatao. Nauunawaan mo na kapag iginagalang mo ang mga karapatan ng iba, isinasaalang-alang mo ang kabutihang panlahat. Katarungang panlipunan, ito ang namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa lipunan. So sa katarungang panlipunan, mao ni ang nagamanage nagapamahala nagamanage sa peace and order sa matag isa sa matag kapwa nato o sa ugnayan or connection nato sa atong society sa lipunan sa kadaghanan. So, inilalagay nito sa ayos ang panlipunang ugnayan ayon sa kriteria ng pagsunod sa batas. So, merong mga katangian ng katarungang panlipunan. Ito yung paggalang sa karapatan ng bawat tao. Pangalawa, pagpapaliban sa pansariling interes. Pangatlo, pagsusuri sa kabuuang sitwasyon. Pang-apat, pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat. Kung naaning upat ka buok na evidence or makita gani ni siya ng upat kana na ginabuhat sa isa ka tawo, it means naanay katarungang panlipunan. First, maggalang sa karapatan ng bawat tao, ginarespect nato ang bawat isa. Dili lang kay ginarespect nimo siya kay dato siya, pero ginarespect nimo siya as a tao. Wala nimo siya ginarespect ginatan-aw sa iyang status or unsa man siya or kinsa man siya, bilang tao girespeto nimo siya. Second is pagpapaliban sa pansariling interes, wala ka after sa unsa imong makuha sa iyaha or unsa imuhang mapala sa iyaha. Third, pagsusuri sa kabuang sitwasyon, ginabalance jud nimo, ginatan-aw jud nimo unsa ang tamang buhaton, tama or dapat na buhaton every time na naay mga sitwasyon na naanay mahitabo na mga dili katarungan or makatarungan, mga butang na matest jud kung kabalo baka unsa ang patas o di patas na buhaton. And the last one is pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat. Ginalook after jud nimo gina-consider nimo ang kabutihang panlahat. Kanang tanan gani kay maayos, tanan kay maka-benefit og maayo, dili kay iilan lang ang maka-benefit, as in tanan jud kay maka-experience or makadawat og maayo or kabutihan. So sa katarungang panlipunan at dignidad ng tao, ang katarungang panlipunan ay kumikilala sa dignidad ng tao. Ang bawat tao ay may dignidad dahil sa kanyang pagkatao. May dignidad ang tao dahil mahalaga siya. Dahil mahalaga ang tao, makatarungan na ibigay ang nararapat sa kanya.
So dito, ang katarungang panlipunan ay kumikilala sa dignidad ng tao. So dignidad, ginatagaan imong dangal imong kaugalingon, puri, pagalang. So ito yung karapatan o pagiging karapat-dapat ng tao na mabigyan ng respeto at pagpapahalaga. So kada ganin mo. Ka example, uso naman dyan na aron kanang mga, kung sa unang panahon ginatawag sila na GRO, karon ginatawag na silang walker. So kanina mga walker, di ba man sa na, wala man kayo dignidad, wala naman kayo dignidad, uy. So kung ina naman siya wala siya dignidad, it means wala niya ginarespeto ang iyang kaugalingon. Kay bisag wala niya ginatagaan og pagpapahalaga ba kay kabalo man jud, if wala kabalo ang walker mura na siya og kanang babaeng bayaran, kanang babae na i-contact sa isa ka lalaki or sa isa ka customer para na sila something na sexual na buhaton. So in that way na bisag kinsa lang ang iyang i-cater na customer, no, is bisag kinsa lang na lalaki ang mugamit sa iyaha, na wala na ang iyahang dignidad, wala na niya gipahalagahan ang iyahang sarili, mahitabo na wala na niya gi-respect ang iyahang body. Kay wala, bisag kinsa na lang man ang lalaki, bisag dili niya uyab or dili niya partner ginapakuan man niya ana, so dili jud siya maayo class. In that way, ang bawat tao, kita man jud naman sa dignidad or honor no na ata ginapahalagahan man jud nato atong sarili. So if gipalahagahan nimo imong sarili, gina-respect nimo, ginagalang nimo imong sarili, you should protect yourselves or imong kaugalingon na dili ka mabastos sa ubang tao. Kay kung gusto ka respetoon sa ubang tao, ingon pa ganit sa mga katiguangan, kung gusto ka respetoon sa ubang tao, ikaw mismo sa imong kaugalingon, kabalo pud ka mo respeto. So may dignidad ang tao, itagaan tag dignidad ni Lord, it's because mahalaga tayo. We are important. Diba sa tanang creations na gibuhat ni Lord, kita lang jud ang natay rationality, maka-explain ta, maka-think ta, makabuhat tag mga butang, maka-invent ta, nagibutangan tag dignidad ni Lord. Kung kita gani, diba, kung singgit-singgitan ta sa ubang tao, or kaya kanang mas pasakitan ta sa ubang tao, murag ma-feel gay nato na mura man niya gitamakan akong dignidad, uy, mura man ko niya gi-disrespect. It's because wala man tagi buhat ni Lord para yagaan. Maunang kailangan ato jong i-apply ang pagiging makatarungang tao. So dahil mahalaga ang tao, makatarungan na ibigay ang nararapat sa kanya. So if good imong mga binuhatan diri sa world, na adyoy good pod na para sa imuha. Nararapat pod na tagaan ka og maayong mga butang diri sa kalibutan. Dili man for now, main ka na perminti man ko nagabuhat og good, pero nganong bad man ang makuha nako, ma-receive sa ubang tao. Maybe not for now, kay naman jud tay mga time no na mag-suffer ta, pero at the end of the day, you will reap what you sow. So imuha ra jong anihon kung unsa imuhang gitanom. So for example pod, kung naghimo kag bad, like mangawat ka or nagpatay ka og tao or mga animals, or nagaguba nimo gitamak-tamakan nimong plants dira na wa man unta nang hilabot, or for example kanang nangawat og mga gamit sa imong classmates nya, nasakpan ka nya, tan itina ka, pwede naman jud ka makulong ana. So bad man imong dautan man ang imong gibuhat, krimen man imong gibuhat, so ang nararapat na ibigay sa imuha kay makulong, or kung makapatay man, makulong ng habang buhay. I think that's all for the Katarungang Panlipunan na paksa. Thank you so much for listening, and I hope you learned more things about this topic. Pwede mo tong i-share sa iyong kakilala or kaklase or schoolmate na
na nasa siyam na baitang rin. So see you on the next video lesson. Bye! Ingat kayo! Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagkiguban sa atong leksyon karon. Hinumdumi nga ang gibal-an nato dili lang para sa atong kaugalingon, kundi para sa makatabang ug makahatag kaayuhan sa uban. Padayon sa pagtuon ug kita-kita ta sa sunod nga klase. God bless sa imong pag-eskwela. Amping!